At last mga ka-riders, meron na ring model 2026 ng MIUI 125 dito po sa Motor Trade Santa Cruz, Laguna. Okay, bali tatlong kulay po ang available dito eh. Ito pong matte white, meron din po itong matte brown, at wala po dito yung matte blue. So dito tayo sa dalawang kulay magpo-focus muna. At talagang napakagwapo niya ngayong 2026, di ba? Laking tulong nung binago yung kulay ng kanyang mga wheels, di ba? Luminous green siya. So sigurado medyo magre-reflect ito kapag nasinagan ng liwanag. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. May re-recommenda ko po ang scooter na to, lalong-lalo na sa mga beginners dahil nga po sa kanyang dimension, maliit lang siya. Then sigurado yung seat height at ground clearance tamang-tama po, lalo na sa mga lady riders. Sir, maraming salamat ha. Shoutout, shoutout. Ngayong March 6, 2026 mga ka-riders, available na po dito sa Motor Trade Santa Cruz, Laguna. Ito pong bago model or model 2026 ng MIUI 125. Pero overall mga ka-riders, pagdating sa specs and features, same lang din po dun sa mga naunang labas. So nagkaroon nga po ng improvement or upgrading sa kulay and then sa kanyang decals design. And then sa presyo, ganun pa rin po, katulad din sa naunang version. So ito nga po yung naunang labas ng MIUI 125. Siguro model 2023 or 2024 po ito. Glossy black. So dun ho sa mga naunang model, maraming kulay po ang available. So tatlong kulay nga lang po ang bagong labas dito po sa model 2026 ng MIUI 125. Pero pagdating sa kulay mga riders, mas bet ko po itong matte white. Kita nyo, bali ito po ay parang hunyango. Pag nasinagan po ng liwanag yan, medyo nababago po ang kulay yan. Sometimes nagiging yellowish at may pagka-silver din naman. Lalong-lalo na sa gabi. Kitang-kita ito sa kalsada. Malaking tulong po para sa safeness natin. Okay, dun po sa kanyang decals design, mapapansin naman natin, meron dito siyang kulay na luminous yellow-green. Nandito po yung kanyang brand na Yamaha. And then dito naman po sa bandang likod na side profile, mapapansin naman natin, di ba? Combine din po siya ng yellowish and green. And then kulay black na decals design. Dito po yung kanyang model name na Mio. And then displacement na 125. Dito naman po sa decals design ng matte brown, kita naman natin green yung pinaka decals niya. Then kulay white na brand name. Hanggang dito po sa side profile may combine po ng orange na decals. Pero dito po sa matte brown na kulay, combine din po siya ng kulay green na matte green din po. At nakatagdag angas din po yung kanyang carbon design dito sa side profile na kanyang fairings. Bali, flexible plastic po ito mga riders. Dito po sa front fender, makapal po ang kanyang fairings. And then isa sa identity or trademark ng MIUI 125, ito pong kanyang fairing sa front na naka-carbon design na matulis. Ayan, bali meron din po siyang air intake dito. Malaking tulong po yan para sa ating aerodynamics. Sa lighting system mga ka-riders, wala namang nabago. All bulb pa rin po siya mula po dito sa headlight at turning signals. Ganoon naman din po dito sa kanyang tail light. All bulb po ang ginamit. And
And then sa kanya pong front wheel, mags na po ang ginamit. Bali size 14 din po yan. Wala na pong decals design dito sa matte white. Pero dito po sa matte brown, meron pong graphics or decals design dito po sa kanyang mag wheels. Ayan, glossy black na combine po ng kulay brown na decals. And then ganun pa rin po ang size ng gulong. 70 by 90 by 14. Tube type pa rin po ito mga riders, pero made in Indonesia po ito. IRC tire ang brand. And then single disc na meron pong single piston caliper. Wala po itong combi braking system mga riders ha. Wala rin pong ABS. And then telescopic fork na front suspension. 80 by 90 by 40 naman po ang size ng gulong dito sa rear. At kahit tube type pa rin po ito mga riders, pwede po natin itong i-convert into tubeless. Dahil naka-mag wheels naman po siya. And then single-sided shock sa kanya pong rear suspension. Nandito po sa left side. And then naka-drum pa rin po sa kanyang rear brake. At ang maganda naman po dito sa MIUI 125, kahit model 2026 siya, nandito pa rin po yung kanyang kickstart. So no problem kahit magka-problema tayo sa starting option natin electric. Ito ang ating backup. And then sa kanya pong side stand, meron po itong kill speed sensor. Kaya sa mga malilimutin magtaas ng side stand, hindi po kayo makakapag-start kapag nakababa po yan. And then ganun pa rin po yung kanya pong footrest dito po sa back rider natin, aluminum. And then sa stock na muffler po, saktong-sakto lang, naka-upright naman siya, sporty. And then plastic na heat guard na combine po sa carbon Lodi na design. And then of course original na muffler po yan, naka laser print po dito sa kanyang body yung brand na Yamaha. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity, 100 ml naman po sa gear oil capacity. And then air cooled po ang kanyang cooling system. Maganda po yung kanyang fan cover, sinakop na rin yung elbow para hindi tayo mapasok. Ayan, extended siya na may plastic na heat guard. Then of course sa engine, ganun pa rin naman po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air cooled sa cooling system, fuel injected naman po sa fuel supply system, 125cc displacement, and then blue core engine technology. With a maximum power of 9.38 horsepower at 8,000 RPM and 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. And then sa grab bar, ganun pa rin naman po, letter M na kulay green po dito sa matte brown at pure black naman po dito sa matte white. Maganda sa kanya, medyo nakaangat yung kanyang grab bar, diba? Hindi tayo mahihirapang kumapit, hindi sasayad sa fairings. Yun lang, wala siyang sapin na rubber. Medyo masakit sa kamay kapag nakababad tayo, napakapit ng mahigpit. Okay, sa kanya naman pong upuan sa seat cover, maganda po yung quality. Mukha lang siyang madulas mga riders, pero makapit din po to sa ating pantalon. Saka hindi siya mainit pag inupuan kasi ito po yung klase ng seat cover na maginhawa upuan. And then yung kanya pong shape, hindi naman masyado malalim ang tabas, tamang-tama lang. Malambot naman po ang foam. For sure, magiging komportable po ang average height na Pinoy riders, lalo na mga lady riders, dahil nasa 750mm lang po ang kanyang seat height. Meron po itong ground clearance na nasa 135mm. At hindi tayo mahihirapan na sumingit sa traffic. Magaan siya dahil tumitimbang lang po ito ng 92 kilos sa wet weight. And then sa kanya pong fuel tank capacity, nasa 4.2 liters. Yun lang, kailangan nating tumayo kapag magpapagas dahil nasa ilalim po ng upuan. And then meron po itong fuel consumption, typically averaging from 46 to 51 kilometers per 1 liter. So tipid na po yun dahil fuel injected na rin po siya. And then sa top speed, kaya naman po niya hanggang 100 kilometers per hour. Okay, dito po sa kanyang underseat storage, dito po nakapwesto yung baterya. Kaya obviously, mababaw lang po siya, hindi ho kaya dito ang full face o half face helmet. So pwede naman tayo maglagay ng top box bracket para sa ating lalagyan ng helmet. And then meron din naman siyang helmet hook para in case na iwanan natin yung helmet, pwede natin dito isabit. And then yung kanya pong side mirror hindi naman nabago, medyo oblong po yung kanyang shape. Maganda rito, malapad, kitang-kita ang rear view. Then siyempre may kasama po yung basic tools, and then yung kanya pong warranty and manual. And then sa ignition naman po, bali disusi pa rin siya mga riders. So nandito po yung seat opener sa mismong ignition.
And then kasama po siyang shutter key lock. Ayan, ilalak lang po natin para hindi pasukin ng tubig at hindi madistrong ka. And then meron po siyang kapiraso rito pocket, sakto lang para sa cellphone. Ayan, dito sa right side. So check nga natin na kung mahuhulog ba ang cellphone kapag naglagay tayo. So hindi po kasya yung malalaki, siguro yung maliliit na sizes lang na cellphone. Pero dito sa kabila, obviously kasya po yan. Ayan, pasok na pasok yan. Wala lang po siyang cover. Lalim naman po mga ka-riders, yun lang, wala pong charging port. Anyway, mabilis naman magpa-install ng charging port. And then dito po sa gitna, meron siyang utility hook. At medyo malapad din po yung kanyang floorboard. Ayan, sa gulay board niya, hindi siya pa-sexy, hindi makikit. At hindi na natin kailangan ng matting kasi ayan po, kitang-kita naman natin, kakapit ito sa ating sapatos. Dito lang sa gitna, medyo madulas. And then sa kanya pong brake levers, aluminum, na meron pong park brake lock. Ayan. Gamit na gamit po yan. Bawang na traffic tayo sa downhill, uphill. At kailangan nating huminto para wag tayong dumaustos, ilock po natin. Then kapag i-unlock, isang press lang po. Full analog pa rin po sa kanyang meter panel. So ayan, dito po yung kanyang speedometer. Sa gitna po yung odometer, fuel gauge, and then high beam, low beam sign, echo indicator, turning signals, and then check engine sign. At sa switches and button naman po, okay, very basic naman, yung pa rin, high beam, low beam, turning signals, horn. Ito po sa kabila, solo lang yung kanya pong electric starter push button. Then mas lalo pa po siyang bumaba nung sinide stand natin, kita nyo yung diferensya. Oh. So for sure, sa height ko po na 5'8", madaling-madali po natin itong maniobra. Ayan, 750mm na seat height, 135mm na ground clearance. So tayo po ay 5'8", kita nyo. Oh. Para lang tayong nakaupo sa bisikleta. Pero maganda naman po dito, ang lapad talaga ng kanyang gulay board. Oh. Kahit malaki sapatos natin, saktuan lang. Oh. And then may pocket siya pero ang laki pa rin ng distansya, di ba? Kaya kahit maglaro yung ating mga tuhod, pwede. And then sa turning radius po, sakto lang, meron pang mga half inch na distansya or clearance. Okay dito, okay lang. Alam niyo, maliit sa tignan kapag sa front natin titingnan, pero kapag nakasakay na po tayo, average lang naman, hindi siya masyadong makitid. And then sa handling, kita nyo, napakagaan, no? So pag singit-singit natin sa traffic, pero siyempre maging maingat tayo, baka makasagi tayo ng side mirror, mabayad tayo. Nakita nyo, saka hindi maliit yung kanyang manibela, kita nyo, malapad din siya. Then maganda yung pwesto ng kanyang panel. Kahit medyo nakababa siya, kitang-kita pa rin. Hindi naman tayo pasubsob eh, sakto lang mga riders. So check po natin yung kanyang rear brake na drum ha. Oh, kita nyo, lakas naman eh oh. No problem. Half press lang oh. Kagat na kagat siya kahit naka-tiles pa po dito sa sahig. And then sa front brake naman po na single disc, ganun din po, almost equal po sila ng braking power. Yan, tukod agad oh. Okay. And then sa kanya pong single-sided shock, okay, dito panalo, malambot po mga ka-riders. Although hindi naman po adjustable yung kanyang rear shock, pero responsive po siya oh. Saka wala kang marinig na ingay o lagutok, langit-ngit. Tahimik lang ang kanyang rear shock. Gigising ng maaga para maaga makapasok. Aso traffic na naman, kaya siguro salos ako'y masuntok. Accelerate na naman ako, pagdating ko ay pawis-pawis na. Di pa ako nagtatrabaho pero sa traffic ako'y pagod na. Siksikan doon kahapon, marami ng pasahero noon. Bandang monumento, maghugahugahin lang ako ng alabon. Kaya ako'y nagdesisyon na bumili na ng motor. At simula noon, ako ay napa-3-4 motor. Maaga nang
nakakauwi maaga pang nakakapasok. Nakakambanding ang pamilya at may serbisyo pang patok. Kaya wag nang magatubili, halika na at bumili kay Moto3. Okay, habang iniintay po natin yung updated price dito pong 2026 MIUI 125, papakita ko po muna sa inyo yung mga available nilang units. So dito lang po ito sa Motor Trade, Santa Cruz Laguna branch. Ayan, National Highway, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz Laguna. At may telephone number po sila na 828-5981. Halos katapatan lang po sila ng DLTV bus station. Okay, mapapansin nyo dito sa harapan, puro Ripo po ang kanilang mga naka-display. Ang mga brand new motorsiklo po dito sa loob. Unang-una, nakahilera po dito si Honda Navi 110. Okay, ayan po ang kanyang price. Sabi po, itong si Suzuki Raider Pro 150. Ayan po ang kanyang price. And then dito po, meron din isang semi-matic or 4-speed na motorsiklo. Ito pong Suzuki Smash FI. Ayan po sa cash price. And dito naman po ang Honda TMX 125. Ayan po ang cash price. So kung tatanungin niyo po yung installment, ayan, visit niyo lang po yung kanilang Facebook account na Motor Trade Santa Cruz Laguna. And then sa likod po dito naman mga Barako version 2 ng Kawasaki. So ang cash price naman po nito ay ayan, 98,000. And then dito po sa kabila, Barako 3 naman na FI 103,500. At dito naman po sa dulo, ito kulay blue. Ito naman po yung kickstart lang, ayan, 96,500 po. Honda Beat 110 Premium. Ayan po ang kanyang cash price, 75,520. Then dito naman po yung Honda Beat na Playful, 73,520. And then Suzuki Access 125. Ang cash price po nitong standard ay nasa 85,900. And then Mio Pacho 125. Cash price naman po nito ay 93,900. So ganun din po, dalawang kulay lang ang available dito. Available na rin po dito ang Road 6 Edition ng Honda ADV 160, 175,000 po and 990 sa cash price. Andito rin po ang NMAX Tech Box na version 3, 175,900. Suzuki Gixxer 150. Okay, ito po yung magandang decals design at kulay. So, sa GSX naman po ay 114,900 ang kanyang cash price. Honda ADV version 2 na 160cc. Ayan, 155,890. Aerox SP Turbo. Ang cash price naman po nito ay nasa 163,800 pesos. Okay, para naman po sa updated cash price nitong si MIUI 125 na 2026 model, nasa 75,900 pesos. And then kung mag-installment po tayo, 4,000 lang po ang kanyang down payment. And then sa 3 years, aabot po ng 3,808 monthly. At ang maganda po rito, malaki po yung rebate nila na binibigay, maaabot po ng 500 pesos. So, kung ikukumpit po natin sa loob ng 3 years, 18,000 po ang ating matitipid sa kanya installment basis. Kaya sa mga interesado, muli po nagbabalik ang legendary na MIUI 125. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Motor3, halika ka na dito. Motor ay garantisado, walang sakit sa ulo. Motor3, ang motorsiklo mo, ang serbisyo mo sa amin ay laging sigurado. Motor3, halika ka na dito. Motor ay garantisado, walang sakit sa ulo.